Inday Sara, ilaw ng pag-asa. Pagmamahal mo'y yakap ng bansa. Sa bawat tibok ng pusong Pilipino, may awit ng bukas na di maglalaho. Inday Sara, sama-sama tayong babangon. Sa hirap at tunos may bagong panahon. Pag-ibig at dangal ang siyang sandigan para sa mahal nating bayan. May lumabas na pong CCTV at saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya'y nakakalab ng patkilos. Tingnan mo yung Sergeant at Arms, no? Halimbawa, yung Sergeant at Arms, hindi pinaalis si Bato. Alam mo, makakasuhan pa yung Sergeant at Arms na yon ng illegal detention. Eh, wala namang warrant. Hindi mo sinasubmit kasi. Pati ayaw mo i-submit. Ginagawa pa sa rekto? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright guys, napanood nyo yung preview. Nako, Diyos ko, itong CCTV hawak ng NBI. Nako, nandun si Boy Sardinas. Nakita sa CCTV. Aray ko. Okay guys, napakaganda ng video natin. So napanood nyo yung preview. Tapusin natin hanggang sa dulo kasi mahaba itong video na to. Siyempre, tapusin nyo. Maganda to. Para alam nyo rin po ang nangyayari. So sa balitang ito mga babayan, itong CCTV ay talagang hawak na. So, wag lang daw sana mawawala. Sabi nga naman ni Boying Rimulya, wag daw mawawala. Eh, paano kung mawawala yan? Wala silang tiwala sa mga Sergeant of Arms ng Senado. Aray ko. Kasi nga daw ay pinatakas nila si Senator Bato. At ang sabi ni Coach Oli, sabi niya, bakit kasi di nyo nilalabas yung warrant of arrest kasi hindi pa gawa sa rekto o papagawa pa lang sa rekto? Aray ko, peki talaga, no? At ang sabi dito ni Senator Cayetano, no, ay ang sinabing sa anim na sinabi ng direktor ng NBI, isa lang daw yung tumama. Aray ko, sapul talaga itong si NBI director. Biruin mo, sa anim na sinabi, isa lang yung tama. Hindi mo lang naging apat para dalawa lang yung yung mali, di ba? So ayan, may natanggal na naman, di ba? Kunwari lang tinatanggal yan eh. Oo. Kasi nga nagkakantahan nga daw sila ngani sa sa fellowship at wala daw NBI no na nandoon kasi wala namang utos si Marcos Jr. O di ba? Tapos bigla-bigla nandun pala nagbabarena. O bilangan natin 'yan. Biruin mo, sabi ni Senator Cayetano, sa anim biruin mo isa lang. Ano kaya tumama doon? Baka 50-50 pa yung yung tamang isa. Wala, durog ka ngayon dito, NBI director. Ay nako, ang sabi diyan, lahat naman daw. At saka yun daw mga nagsisipirmahan yung isang idol natin na si yung sa Kamanggagawa, pumirma na rin. Ang balita is may 20 million kada isang pirma. Aray ko, pipirma na rin ako diyan. Bongbong Marcos, papirma naman. Meron naman tayong 20 million diyan. Biruin mo talaga, kahit kasalita siya dati. Si Eli yata. Eli ba yun? Si Eli yun eh. Diba ang play din nun to? Kasi napapanood ko rin siya. Grabe magsalita sa Marcos, sa mga kawatan. Tapos biglang pumirma. Ang sabi niya mga babayan, alam daw niya na mawawalan siya ng boto. Baga maraming magagalit sa kanya. Pinagpalit niya sa 20 million yung kanyang pakikipaglaban. So pumirma siya sa impeachment ni BP Sara. Baga kinain na lang niya yung dangal, Grabe talaga nagagawa ng pera. Yung dating hindi demonyo naging demonyo, 'di ba? Ngayon demonyo na siya. So wala. At ang daming nagagalit sa kanya, ang daming nambabash sa kanya na last mo na 'yan. Hindi ka na mananalo soon. Sa bagay, may 20 million na siya umano, Yun ang usap-usapan, yun ang balita mga babayan, yan ang naririnig natin
Kada isang pirma is may 20 million. Grabe, no, daming pera. Oh. Pera natin yun, mga babayan. Mga naipon ng mga taong bayan sa Pilipinas, mga OFWs, no? Sila syempre ang may hawak ng mga budget. Pera natin. Winaldas na mga demonyong mga hayop na kawatan. Diyos ko. Ito naman, sabi naman ni Boying, kasalta mamaya, panoorin nyo hanggang sa dulo mga babayan. Yung full video kasi mahalaga dito. At kung dito ka lang umabot sa pagsasalita ni Boy, kwento ko na lang din sa inyo kasi baka ayaw yung panoorin yung full video. Pero yung iba dyan, shoutout doon sa mga nanonood ng full video at nagla-like ng ating mga vlog. Pensya na, minsan tayo nakakapagsalita at busy pa tayo. So ayan, puro ano lang tayo, napanood ko sa inyo yung mga magagandang mga balita. So, ito, napanood nyo ba itong isang vlog natin itong nakaraan, sinipa na Tol J, yung isang demonyong tanso vlogger na bigla siyang ginulo sa gilid at sinabihan ng scammer, tapos sinampas pa siya ng bag, ayun, nasipa. Ang sabi ni Tol J, hindi daw niya masuntok kasi hawak niya yung camera, tapos meron pa siyang mic. Kung may nagbibideo sa kanya sa time na yon at hawak niya lang, wala, sapul ang bunganga niyang isang tanso vlogger na yan. Sapul sana yan eh. Pinakausap ko si Tol J, hindi daw niya masuntok kasi hawak niya yung camera. Hawak niya yung mic, kaya sinipa na lang. Sabagay, mas masakit yung sipa. Hanggang ngayon, hindi tayo makalakad yung tanso vlogger ng pangit ng demonyong si Boy Negro. Oh, masakit ang paa, mukhang nagpaano yata. Nabalian yata ng buto. Magpapa-orthopedic pa yata ang gago. So ganito mga babayan, panoorin nyo kasi napakaganda na itong vlog natin. Ay, subscribe nyo si Coach Oli. Kumuha tayo ng mga ilang clips sa kanyang vlog at nandito napakaganda ng vlog na to. At don't forget to like and subscribe, boss Coach Oli. So ayan, so panoorin po natin tong video at talagang maganda po ito. Maraming sasabihin si Boy Rimulya na puro mga kapalpakan din at alam nyo naman, halos wala na talaga naniniwala sa mga salita nila. Puro fake news at sa 10 sinabi, kalahati lang yung tumatama. Aray ko, play mo na yan. Mare, shoutout sa inyo sa mga OFWs ng mga subscriber. As marami pong salamat. Like mo to ha mga babae na. Panoorin natin hanggang sa dulo. Let's go. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, parang bula raw na naglaho ang minorya bago pa magkagulo. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Alam nyo kung ano yan? Okay. Yung sinasabi ba ni Cayetano, hindi po natin kakampihan dahil hindi tayo DDS. Wag ganon. Yung sinasabi ba ni Cayetano, na nangyayari talaga? O yung biglang maglalaho yung minority? Kasi napaka-imposible. Bigla silang nawala lahat. Tapos, sinasabi ni Amy, alam daw, kinausap po si Amy, alam nilang may mangyayaring masama. Uulitin ko po, alam ko po yan kasi nangyari po sa KOJC yan. Ganyan-ganyan eh. There are signs and naglilik yung pagsugod. Kaya bigla silang nawala. Alam nila. Kaya nga sabi ko, traidor tong mga to. Kung totoo man na alam nila. Isipin mo, alam nilang magkakagulo. Iiwan nila yung kapwa nilang senador doon. Ang makataong dapat gawin, kahit kalaban mo sa politika yan or iba ang political leaning nyo, magkaiba kayo, sasabihin mo, tol, bro, senator, ingat po kayo dyan. Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Kasi talagang pipilitin lang pumasok. Huwag mo na lang sabihin, sinabi ko sa'yo, pero alis kayo. Diba? Pero ito hindi. No warning, bigla silang umalis. Doon pa lang, di ba? Bakit puro minority? Ang sinasabi nila may meeting, hindi rin. Kasi kung alam nyo may nagbarilan, automatic yun. Dapat sumusugod na kayo pabalik. Kung hindi man kayo makabalik agad, tumatawag na kayo. Kasi yung bahay nyo,
Hindi yung majority po ang binababoy dito. Binababoy yung bahay ninyo, yung Senate institution. hanggang mga 10, 10:30. Bagay na tinabla ni Senador Ping Lacson. Tapos na ang sesyon at hindi naman sinama ang minorya sa caucus kaya umuwi na sila. Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag na at napaka-unfair. Masyado siyang malisyoso. Wala naman silang basihan para sabihing umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Tingnan mo, walang nakakaalam. Sinabi nga ni Aimee nung mga ibang senador sa kanya, imposibleng hindi kayo magkakausap sa GC. Ano ka ba? You left the group? Sinabi kay Aimee nung mga senador mismo. Senadora, senador. Sinabi, magkakagulo, alam nila. Oh. Posibleng alam mo rin, di ka lang din umaamin. Tama ba? Eh di ba, pilit pinasok ng NBI, kaya nga sila nagdi-drill. Kasi kalukuhan yun eh. Na sasabihin ng NBI, sinisecure namin, so tatanggalin namin yung lock tapos lalagyan namin ng ibang lock, tapos i-drill mo. Lulukuhan ba tayo? Kalat ang mga NBI doon sa building ng GSIS. Tinabla rin ni Lacson ang pahayag ni Cayetano na under attack o inatake ang Senado. Inamin naman ni General Mau Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inattack ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. Ewan ko kung ibang meaning ng under attack ng mga pulis, no? Pero kailangan mo pa bang antayin na ikaw ang putukan? Ito si Lacson. Well, kayo na mag-decide. Kung ako tama o siya ang tama. Kayo na mag-decide. Pero sa akin, the fact na simula naging Blue Ribbon Chairman siya, palayo tayo doon sa pagkakasolve nitong maleta. Palayo tayo dyan sa flood control scandal at ghost projects. And kitang-kita natin na ito ay planado. Ito ay malawakang sabwatan. Diba? Kasi naglalabasan na ngayon yung mga nagtatanggol sa maleta, yung mga nagtatanggol sa presidente, na kita mo, ibang tingin nila. Ibang tingin nila sa bagay-bagay. Pag, di bali nang masira ang Senado, basta yung naratibo nila, yung script nila masunod. Di ba? At sino-sino tong mga taong to? Ito yung mga taong alam mo gustong paalisin si BP Sara. At hindi lang po si BP Sara ang inaatake dito. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. Under attack ang Senado. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi maganda sa imahe ng Senado ang nangyaring komosyon. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus, ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon, or alas 3 during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Nasa minority, so ano pang gagawin namin? Habang sa Nagsasalita si Erwin. Meron ba nag-aaway na mag-asawa dyan? Ay, hindi ko alam kung yung kay Kiko ba, kay Robin ni away, ano yun. Basta, ayoko ng ano yun. Nakisawsaw pa dyan si Boying. Anyway, nagsalita ka rin. Hindi, dami nakakapuna kasi dito sa Tulfo. Oo. Hindi sila nagsasalita tungkol dito. So, siguro, umepal na rin to para sabihin naman meron siyang pakinabang. Si Lito Lapid, hayaan mo na yan. Ganun na talaga yon. Habang sa Senator Risa Ontiveros, pumalag sa tila panggagaslight o pangiintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo. Anong gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Galit lang siya.
Ano kasi tapos na ang session, tingnan niyo magche-change siya mamaya. Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, gaslighting sila sa ganyang pangingintriga. Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip daw kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028? Yes. Mas importante sa inyo ang Senate presidency? Yes. Kaso sa buhay na mga kasamahan nyo? O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way. And you're Yun. willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Yun yung masakit doon, na utak pulbura, utak politiko lang, no? Hindi, may punto dito si tayo naman magkakaiba tayo ng political leaning. Pero pagka yung institusyon na ang sinisira, dapat naman magkakakampi na kayo. Alam naman ninyo yung ginagawa 'di ba? Binababoy ang Senado. Oo, saan ka nakakita susugod ang NBI? Kailan? Sige, kailan? Kailan may pumasok na NBI sa GSIS? Kailan may nagdi-drill? Kailan papasok, may mahahaba at manghuhuli ng senador sa loob ng Senado? Bawal lang may armas, may dalang armas. Sige nga. Since I got there, magulo ang Senate. Una nang umugo ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad. I'm so sad and Ayan, kanina galit, di ba? Ito naman. Kahit anong gawin mong drama, talo ka pa rin. Yung ibang ang dilaw, ayaw sa'yo ashamed to know, pinagtatawanan ng ating Pinagtatawan. mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes hanggang yung pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang So ito sa mga taon to, politika lang talaga. Nadidismaya siya dahil nabababoy ang Senado, pero instead na sisihin ang NBI, sisisihin nila yung kapwa senador nila. Diba? Si Lacson ganun din. Nag-iimbestiga ng patungkol sa ghost projects. Nakitang-kita naman na involved yung magpinsan. Pero ang pinupuntirya mga senador. Kasi nga tinatakot. panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang. Nagbabalita Meron tayong nababalitaan, ito yung kaninang sinasabi ko, na sa Lunes, sumanda po kayo, kukuhanin po ang liderato. Kukunin kay Alan Peter Cayetano. At ang nabalitaan po natin, posibleng nagkakamali ako, ito yung sinabi lang sa akin, parang ang planong ipalit si Gatchalian or si Subiri. Hindi natin alam, but parang hindi si Tito Soto. Yun yung pagkakasabi. I really don't know kung totoo yun. Pero yun ang nakarating kasi sa ano na yun, minority. Alam nyo po, hindi po ito usapan lang ng impeachment. It's beyond that. Kasi yung impeachment na yan, kailangan talaga nila dyan ng 16 votes. So alam nila, hindi nila makukuha yun. Kahit anong mangyari, hindi nila makukuha yung boto na yon. Or mas mahirap yon. Ang immediate plan nila ito, hindi makaupo si Marcoleta. Hindi malagyan ng pwesto kasi vacant yung mga posisyon na yon. Hindi makaupo si Marcoleta. Hindi makapag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee under Marcoleta. Dahil lalabas ang totoo. Si Lacson kasi paikot-ikot lang yan Parang binabae. Pero hindi niya tinutumbok yung talaga. Pag nakaupo dyan si Marcoleta,
iimbestigahan si Chavit Singson, iimbestigahan yung 18 Marines, lalabas ang totoo niyan. And 99.99% ang lalabas po na mastermind diyan, si Tambaluslos at saka si Bongbong. Iyan po ang iniiwasan nila. Kaya nagmamadali sila, naggagalaiti sila. It's beyond Bato. Yes, of course. Galit sila kay Bato. Bakit? Kasi yung pagpasok ni Bato, yun yung ika-13th. Doon nila nakuha yung numero. Nakukuha nyo. Kaya nakaupo si Senate President Cayetano at ilalagay si Marcoleta or kung sino mang matino dyan sa Blue Ribbon. For sure, kahit sino ilagay mo dyan, mapupunta tayo sa totoong investigasyon. Still a lot better than Ping Lacson. So yan ang target talaga nila. Huwag maimbestigahan yung bigayan ng maleta. Kaya pilit ito, kahit na babuyin ng Senado, itong 10 hudas na ito. Ang balita nga, tinatakot pa ng ombudsman. Tinatakot pa. Kakasuhan. Kakasuhan isa-isa yan. Sabi, itaga nyo sa Bato. Kakasuhan si Cheese, si Joey Villanueva, at saka si Jinggoy. Hindi po sa pinagtatanggol natin sila. Pero siguro, pag sila ay manindigan na hindi lumipat sa kabila, ipagtanggol din natin. No? Kasi alam naman natin na talagang sila ay talagang ginigipit lang. Yan ang tatargetin. Maniwala kayo sa akin. Yang 3 yan, tatargetin yan. Tapos, yung 2 bilyar. Pero kung solid yung 13, papalakpakan namin kayo. Solid yung 13 na yan. Hindi babaligtad. Makukuha natin ng hustisya. Hayaan nyo na kung ikukulong kayo. Hayaan nyo na kung pag-iinitan kayo. May awa po ang Panginoon. Kapit tayo sa Panginoon. Promotion comes from the Lord. It does not come from the east nor the west. Ang pagpapala ng promosyon galing sa Diyos, tatandaan po natin yan. Kung gigipitin man kayo, okay yun. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Diba? So, maya mo na kung gigipitin. Tulong-tulong na lang tayo. Kasi importante, itong pinaka-importante nakaupo dyan si Cayetano. Pag napaupo na naman dyan yung mga komedyanteng katulad ni Tito Soto, tapos tayo. Wala na naman mangyayari sa investigasyon. Pustahan tayo. Next po. Tingnan po natin. Baliktad na talaga ang mundo ngayon. Ang dapat iniimbestigahan si Matibag at saka yung nambugbog na NBI. At saka yung nagpaputok na NBI. At saka yung bakit may maraming armado dyan na NBI. Pati driver nakikihalo. Pero iba ang gusto nilang gawin. Tingnan po natin ito. 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng Bridgeway sa 2nd floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May 2 monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. So, kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3. Ay, wow, FBI. Ay, wow. Ay, wow. Ay, wow. Ikaw na. Ang taas nito. Security guard lang yung sergeant at arms. Anyways, kayo na lang ang humusga. Kung maniniwala kayo sa sinasabi ng mama na ito. Sabi nga ni Cayetano, sa 5 sinabi niyan 6 ang mali, which is true. Na-submit na ba yung warrant? May report na ba dun sa pambubugbog? Tao. Overpower nyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan. Kung totoo man po yung sinasabi niya na
threaten sila. Inilahad din ni Matibag na itinuturing na person of interest ng NBI si Senator Robin Padilla kaugnay sa kinaroroonan ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, itinuturing na POI si Padilla dahil siya ang huling nakitang kasama ni de la Rosa. Hindi raw ibig sabihin yan ay tinutugis ng NBI si Padilla. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato, paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng 4 kilos. Tingnan mo yung Sergeant at Arms, no? Halimbawa, yung Sergeant at Arms, hindi pinaalis si Bato. Alam mo, makakasuhan pa yung Sergeant at Arms na yon ng illegal detention. Wala namang warrant. Hindi mo sinasubmit kasi. Pati ayaw mo i-submit. Ginagawa pa sa rekto? I-submit mo na. Para makita. Diba? Ako nananawagan sa mga Pinklawan, Dilawan, Ombudsman, lahat ng NBI, or kung Trillanes, ano pa, Dilima. Kayo na nagsasabi na harapin na lang ni Bato ang batas. Ipakita nyo asan yung warrant. Hindi po pwedeng social media lang. I-submit nyo kay Cayetano. Makita natin tunay ba yan. Baka naman peke. Nagtatanong lang po, huwag kayong magagalit. Kasi sa dami yung nagsasabi, harapin na lang yung batas. Paano mo haharapin ang batas kung wala ngang warrant? Ano to, magkukwentuhan na lang tayo? Oy Brad, may warrant ka. Ano to, barbero? Kung usapang barbero na lang tayo? Hindi nga. Bukod sa peke, ano pa ba ang dahilan? O kung hindi siya peke, ano pang dahilan? Bakit hindi nyo masubmit? Ang dami nyo nagsasalita dyan. Sabi mo, nasa kotse mo lang. Hindi mo masubmit yung warrant. Saan ba yung kotse mo nakapark sa Amerika? Doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Lumabas si de la Rosa sa Senado Huwebes ng madaling araw habang may nakaambang arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa video ng aming team na nagbantay sa Senado kahapon, may Hindi kasi po pwedeng may nakauna international warrant. 'Di ba? Dapat yan dumadaan sa korte. Didesisyonan nga ng korte yan eh. Hindi pa kayo makaantay. Yan ang lagi nating sinasabi. Pangalawa, kwentuhan lang yung warrant. Anong sinabi ni Boying no nasa cellphone daw niya? Tapos si Trillanes, ano ba si Trillanes? Paano kung magpunta ako kunwari, eto, pupunta ako sa Senado. May warrant ako para kay Matibag. May warrant ako para kay Trillanes. Sino ako? Civilian ako, parehas ni Trillanes. Diba? Simple lang. Ba't hindi i-submit ni Trillanes? Trillanes, peke, no? Peke. Hindi ko sinasabing peke yung ano. Kaya lang, baka yung hawak ni Trillanes kasi epal yan eh. Pero ano pa iisipin ng taong bayan? Di peke yan. Ba't kasi pinagtatagal, di ba? Itang lumabas na van bandang 2:45 ng madaling araw. Sa oras na yan, sinasabing umalis sina De La Rosa at Padilla sa gusali. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police. Hindi naman malinaw o maaaninag kung sino ang mga sakay nito. Bago tumakas, isinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Hindi nga tumakas. Paano kang tatakas kung wala ka namang warrant? Media, hindi kayo marunong gumamit ng salita. O nananadya kayo.
Para kay Matibag, komplikado ang sitwasyon ni De La Rosa dahil sa magkaibang interpretasyon ng protective custody na ibinigay ng Senado. Habang ang Senado raw ay nagbigay ng proteksyon, tila ito rin ang naging daan para makalabas si De La Rosa. Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Hindi natakas kasi nga hindi mo na-submit yung warrant. Nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Nax, may pa ganun pa. Napanood mo yung vlog ko, ganyan din yung sinabi ko eh. 'Di ba? Nakipag-usap ka ng maayos kay Cayetano, sabi mo walang NBI tapos may NBI. Sinabi mo isasubmit mo yung warrant, hindi ka nag-submit. Sabi mo isasubmit mo yung report. Nakipag-usap ng lalaki sa iyo si Cayetano, hindi mo ginagawa. Ngayon baligtad, ikaw pa victim. Ay wow. Wow. FBI yan. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng protective custody kay De La Rosa. Kaya ayon kay Matibag, mas mabuti raw na tanungin din si Senator Cayetano kung nasaan ngayon si De La Rosa. Unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President, siya ang pinakang namumuno sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, ibig sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. Alam mo, ang sabi ng custody, hindi ako nag-aabu-abuguduhan, pero natanong ko naman to. At hindi mo naman kailangan maging abogado kasi sinabi na rin to ni Cayetano. Ang warrant naman po kasi, or ang protective custody nila, pinapangako nila na hawak nila si Bato pag talagang exhausted na yung karapatan ni Bato na ipagtanggol ang sarili niya at naglabas na po ang korte ng Pilipinas ng warrant, isusuko nila si Bato. Maliwanag. 'Di ba? Sa law, 'di ba, sa abogado meron naman kayo sinusunod na requisites. Ewan ko kung 'yun ang tawag nga. 'Di ba? Meron dalawa eh. Yung sinabi ni Cayetano. Una, yung kanyang exhausted na yung kanyang legal remedies. Yung para ipagtanggol ang sarili niya, nagawa niya na. Hindi pa nga. Pangalawa, naglabas na ng warrant ang korte ng Pilipinas. Nasatisfy po ba, Sir Director NBI Chief Matibag? Ako, ipapangako ko sa iyo, pag naglabas ang Supreme Court, ng korte natin, ng warrant of arrest ni Bato, at nagawa niya ng ipagtanggol yung kanyang sarili at karapatan, exhausted na po, at hindi sumusuko si Bato, ipapangako ko sa iyo, aaraw-arawin ko rito si Bato. Wala pong kampi-kampihan dito. Itagaan nyo. I-save nyo ito. Ngayon, pag hindi isinuko ni Cayetano, babakbakan ko araw-araw. Fair? Galing sa korte natin. Pilipino po ang mag-i-issue. Hindi po natin, kasi para tayong sinasabing mas malansa pa sa mabahong isda. Hindi natin ikakatwa. Tatraydorin ng kapwa Pilipino. Next po tayo. Ito, tingnan po natin itong paano nila ginugulo at hari po talaga ng diversion. Nagpagamit pa ang media. Dinadivert nila yung totoo eh. Ang issue rito, bakit papasok ang NBI doon? Bawal nga. Yun ang naging issue. At sinabi walang NBI doon pero may NBI. Pero may nabugbog ng NBI na OSAA. Andun po ang issue. Ngayon iniiba nila issue. Tingnan po natin.
Pati ba naman 'to patulan nila? Ganyan po sila kadesperado. Kasunod ng putukan sa Senado noong Miyerkules, maririnig sa live video ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-uusapan ng mga senador ang kuha ng CCTV. Secured lang daw yung CCTV. Nagtanong si Senador Loren Legarda kung may nahagip ba sa CCTV. Nakuha ng CCTV? May nakuha? Baka may makuha po tayo mga itago niyo yung CCTV. Pinag-usapan online ang pahayag ni Estrada na itago ang CCTV. Kanina nilinaw kung anong ibig sabihin niya. Anya, binaluktot ito at binigyan ng ibang kulay. Ano ibig sabihin i-preserve yung CCTV for future reference? Okay? Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Alam mo, simple lang naman yun eh. Itago mo yung CCTV. 'Di ba? Nagkakagulo. Una. Pangalawa, sabi nung reporter, sinabi niya sa live ni Jinggoy. Naka-live ka? Tapos ang motibo mo, pinapatago mo yung CCTV sa publiko. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kasi nga naka-live siya. Hindi niya sasabihin sa live yun. Ang ibig sabihin, itago niyo, ibig sabihin, i-preserve. O para dun sa hindi nakakaalam, yung iba kasi, nabubura yan automatic. Hindi ko alam kung 24 hours or 48 hours. No? Meron din naman kasi kami CCTV na automatic yan para nakakapag-save ng data. Pagka wala namang nangyari, depende sa oras na naiset. O, halimbawa, 2 days, magre-reset po, nabubura para yung bago naman. Naiintindihan? So, palagay ko, yan ang ibig sabihin ni, kasi andun yung mga senador eh. Yung CCTV, i-preserve. Baka hindi lang Inglesero yung mama. Ganun ang sinabi. Pati ba naman yung palakihin nyo? Baka mamaya gawin yung issue, may daga dyan sa Senado. Baka may lamok. Yan na ibalita nyo, mainstream media. Ang sabaw. Kasi ebidensya yun eh. Kung pwede nga lang ilabas kagad yung CCTV, dapat ilabas na. Walang tinukoy sa Estrada pero sabi niya nakakalungkot na may ilan-anyang media outlets at online platforms na bumaluktot ng kanyang pahayag. Dagdag pa ng senador, nataranta lang anya siya. Siyempre, para naman yung nasa loob ng building ng Senado, tapos baka nakarinig ka ng putok ng baril, hindi ka ba matataranta? Halimbawa may pumasok sa bahay mo. Ano sasabihin mo? Itago mo yung CCTV. Irregular ba yun? Hindi. Kung yun yung lingwahe niya may nagpuputukan pa. No? Kaya nga ako minsan, alam nyo, ang dami ko rin nakausap dyan, na ito, maisingit ko lang ha. Maaaring naging blessing in disguise na rin yan. Kasi alam nyo po, nangyari ito sa Senado. Ito ay panawagan ko lang sa inyo. Nung nangyari po sa KOJC, ang pambababoy nila dyan sa simbahan, isipin ninyo, pinasok ng 5,000 pulis ang KOJC. Nagstay doon ng 16 days, mahahabang baril. At nag-issue ng statement ng presidente, wala daw baril. Pero kita sa live namin. Kaya ako I suggest, magpapasok kayo ng vloggers dyan na naka-live. Kasi hindi nila maitatanggi yung katarantaduhang ginagawa nila. Remember this, kakampi nila ang media. Nung pinasok po ang KOJC, nagstay sila ng 16 days, hindi nila maitatanggi yun. Even yung hinukay nila doon, nagpapasok sila ng pekeng pulis. Bata, dinamitan ng pulis, hindi nila kasi nasa live po namin yun. Wala pong tumulong na senador. Siguro akala nila maliit na bagay. Hindi totoo. Hindi kaya ng gobyerno. Hindi kailangan pagtuunan ng pansin. Alam mo, pinagpraktisan lang kami ron. Ngayon siguro, nataranta kayo, ilang putok lang. Ngayon nauunawaan nyo na kami. Nauunawaan nyo na ang ginawa sa KOJC. Kasi yung ginawa sa KOJC, hindi lang putok. Talagang matindi po ang nagginawa ron.
So, hindi ako nagugulat, gaya ng lagi ko sinasabi, hindi ako nagugulat na itong pagiging sobrang napaka-imposible na mangyari, nangyayari. Kasi na-experience namin yan eh. Na-experience, hindi ko naikwento sa akin o nabalitaan. Nandoon kami, natutulog kami sa sofa. For more than 16 days, andun yung pulis sa mga baba. 5,000 of them with long firearms. Maging si Senate President Alan Peter Cayetano, ipinaliwanag ang naging pahayag ni Estrada. Agad kong sinabi kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko secure the CCTV room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin make sure walang makakuha. Ayon sa PNP, hawak at pinag-aaralan na nila ang mga CCTV footage mula sa loob at labas. Simple lang, di ba? Ayun nga ang usapan. Ano ba konteksto? I-secure. Nagsasalita maraming Senado. Huwag na nating pahabain. Di ba? Ganun lang naman eh. Tingnan niyo po to. Basahin po natin yung sinabi ni Jinggoy. How can you call it obstruction of justice? Kasi yun ang sinasabi nila eh. Obstruction of justice kay Bato. Wala namang pinakita na warrant of arrest. Exactly. And in fact, even President Marcos' Secretary John B. Cremulya said that we will not arrest Senator Bato. Hindi po ako nagsabi niyan, boying. Hindi po ako nagsabi niyan, matibag. Si Bongbong Marcos mismo nagsabi, pati si John Vic, hindi aarestuhin. Diba? So hindi po kami fake news. Yan yung sinasabi ni Jinggoy din. Hindi aarestuhin. Paano naging obstruction of justice? So, he was really free to leave the premises of the Senate. Kasi kung pinigilan to, yan yung sinasabi ko. Halimbawa, palabas siya, pinigilan siya ni Jinggoy. Makakasuhan ka pang illegal detention yan. Wala pa namang bail yun. Hindi po ba? Diba? O halimbawa, andito si, Bato, baka malay nyo, andito si Bato, kasama ko. Masarap kasi ito magluto eh. Mahilig ako sa ganun eh. Mahilig akong kumain eh. Ang balay mo, andito si Bato, kasama ko. Obstruction of justice. Wala nga yung warrant eh. Yan yung sinasabi. Ito pa. Tingnan natin to. Ito naman si Batman, nakialam pa. Ganito gobyerno. Kaya nakikita mo, kuyog sila eh. Makikita mo kung paano pinagtatanggol yung maleta. Yan na yun. Pinost din to ni Libiste. Sabi daw ni Cayetano, I take offense that the executive secretary posted in his Facebook na stage without waiting for investigation. Nakita mo? Anong klaseng executive secretary yan? So dito pa lang makikita natin yung puso at motibo ng presidente. Executive secretary yan. Parang ang executive secretary kanang kamay. Kaya ako hindi ako nagugulat kung nagnakaw ang executive secretary nang hindi alam ng presidente. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta ang mga senador. Kamusta kayo? I hope your family is never put in that the same position. Yung ba? Tapos magja-judge ka na lang na agad ng stage. Diba? Ngayon, nakikita na natin sino possibly ang involved sa maleta. Meron na tayong preview, ika nga. And at the same time, sino yung, kung hindi man involved sa maleta, sino yung sindikato possibly behind the force. The force behind pala to protect yung mga maleta boys. Ito pa. Ito ang pinakamatindi. Itong ka-Epal. Barado tuloy siya. Sabi niya, there's a reason why Trillanes lost 3 elections in a row. Nauuna yabang kaysa mag-isip. I don't respond to losers. Nakakahiya si Trillanes, no?
3 sunod, talo. Tapos kung makapagsalita ngayon, ang yabang. Ang yabang. Ha? Mag-aano pa. Ako nagtataka lang. Bakit ang huhuli si Matibag, pero ang maglalabas ng warrant of arrest si Trillanes, hindi ba kayang gawin ng NBI yun? Since sila din naman ang manghuhuli, hindi ba question yun? Hindi ba kayo nagtataka? Nung tinatanong ni Cayetano asan yung warrant, nasa kotse daw ni Matibag, hindi kayo nagtataka na manghuhuli NBI tapos si Trillanes may hawak? At bakit merong access si Trillanes sa ICI? Ano ba siya, ng ICI, ICC? Bakit? At bakit siya ang nag-serve ng warrant? Tao mo ba to, Bongbong Marcos? Kasabwat mo ba to, Matibag? Ako yung nagtatanong lang. Sana masagot ito sa publiko. Bakit si Trillanes? And at the same time, Trillanes, bakit ang duwag mong ipakita, isubmit yung warrant kay Cayetano? Para matapos na ito. Kung gusto nyo itong matapos, di tapusin na. Pakita nyo na yung warrant. Eto si John Vic, kakampi nyo to. Remember, SILG yan, tao ni Bongbong yan, executive department. Ikaw nga walang posisyon eh. Humingi ka muna. Ako feeling ko kaya umiepal-epal to eh. These are the people na politiko na hindi na kayang magkaroon ng pwesto. Hindi na kasi mananalo sa eleksyon eh. Kaya appointment na lang ang gusto. Elected, hindi na nila kaya. 3 eh. Sinubukan niya, pati mayor, talo. Yung mga naniniwala kay Trillanes, hindi ba kayo nagtataka? Mali siya ng calculation. Even mayor, hindi niya kinaya. Na-miscalculate niya. So, ang dinig ko rito, umiepal. Possibly nga, sabi baka ito ang papalit kay John Vic. No, hindi ko alam. No? Pero umaasa to magkaroon ng posisyon. Pag ito namang binigyan pa ni Bongbong Marcos, katanga mo na talaga Bongbong Marcos pag binigyan mo pa ng posisyon yan. Kasi obviously, pakana mo lahat ng kidnapping. Kay PRRD. At saka, itong mga plano nyong gawin sa ICC. Di ba? Maraming salamat po dun sa mga nanood. Huwag pong kakalimutan i-like po itong video na ito at sana mag-subscribe po kayo. Sana po ay magpatuloy kayong sumubaybay sa vlog ko. Magpatuloy po tayo manalangin na ma-expose po. Anyone, ma-expose po yung talagang mga involved sa maleta at yung mga pumoprotekta sa maleta, including the politicians, the secretary, the institution, even the bloggers na tumatanggap para lang protektahan itong mga magnanakaw sa gobyerno. Panalangin natin na hindi nila makuha yung numero kasi yan ang plano nila. Papalitan po. Ang ganda-ganda pa naman ng performance ni Cayetano. No, papalitan. Alam mo na, pag nabalik na sa kanila yan, malabo nang makaupo ulit si Sara. So, ipanalangin po natin. Ito si Boying, nabuhay ng muli. Dati nangangayayat na yan. Isang pirma na lang ng uod. Alapit na. Ano kaya ang purpose ni Boying sa bansang Pilipinas? Nabuhay siyang muli at para siyang si Bongbong Marcos. Nananaba ulit. Siguro, nawala na yung gamot sa katawan. Hindi natin alam kung anong nangyari. But eto na naman siya. Galit na galit pa. Pag-usapan natin. Bakit?
Ano yan? Matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, sinuspindi muna ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. 6 na buwan siyang nasa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon ng Ombudsman sa insidente. Anak ka ng teteng. Anak ka ng tatay mo. Akalain mo naman yan. Ang sinuspindi pa si Sergeant at Arms, ano ba yan? Ang pangalan nito? Aplasca. Pambihira. Trabaho niya yun. Anong nangyayari sa gobyerno natin? Talagang parang, alam mo, yung ngayon, wala nang kahihiyan. Sobra na po. 'Di ba? Kaya nga ngayon pagka nag-uusap-usap kami, halimbawa merong illegal na gagawin, sasabihin, hindi po pwede, bawal yan. Alam mo, sasabihin ko, sa panahon ni Bongbong Marcos at ang pangunguna ni Boying at ni Matibag, lahat pwede. Walang kahihiyan. Kasi meron namang mga illegal na hindi dapat pinapalagpas o mga batas na hindi nasusunod. Pero yung may kahihiyan pa, ito talagang lantaran na. Lantaran yung pangbababoy sa Senado. Sinugod yung Senado. Yung nagtanggol sa Senado, yung pang suspinde. Tapos, yung sumugod, hindi na suspinde. Pambihirang buhay ito. Anong klaseng mga abogado meron tayo ngayon? Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Ang yabang. Sergeant at Arms po, abogado ka, hindi mo alam kung anong trabaho niya? Ang trabaho niya is secure ang Senado. Ngayon, kung ayaw nyo ma-secure ang Senado, tanggalin nyo na yung mga Sergeant at Arms, ilagay nyo sa batas. Total, kasabwat ninyo, etong kamara, kamara de maleta. Sabihin nyo, gumawa silang batas. Bawal na ang Sergeant at Arms sa Senado. Huwag nyong ipagtatanggol ang Senado. Sinugod Anong gagawin mo? Ang tatanong, sino ka? Ay, ang taas mo. Ang yaman nyo sa Cavite kasi. Pag hindi kasing yabang nyo, ay kasing yaman, ang baba ng tingin, sino ka? Mas mataas ka sa law enforcement, sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Hindi above the law yun. Bend the law. Hindi yun above the law. Sino ka? Di ba? Sabi niya, sino ka? Even the president. Hindi po ganun. Wala po itong sino-sino, walang title. Trabaho yun, susugurin Ito yung, alam mo yung klase ng ganitong salita ni Boying? Yung tipong, merong security guard sa gate. Tapos may papasok na congressman. Magsasabi, sino ka? Hindi mo ba ako kilala? Congressman to. Sir, bawal po pumasok ng walang hindi mag-iiwan ng ID or walang sticker. Ang nakakadaan lang po dito, homeowners. Sino ka? Congressman to, congressman. Ganun ba usapan ngayon? Pataasan ng posisyon? Yung rason mo na not even the president, hindi po. Kung ang presidente susugod dito sa bahay ko, may dalang armas, papasukin yung bahay ko, anong gusto mong gawin ko? Ay sige, pasok kayo. Kunin nyo, limasin nyo lahat ng maleta. Ganon. Anong not even the president? Trabaho nilang ipagtanggol ang Senado. Saan ka nakakita papasukin ng NBI? Kahit sino yan May papasok ditong congressman. May papasok ditong NBI. May papasok ditong presidente. Papasok dito si BP Sara, may mahabang baril. Papasukin ko lang kasi nagpakilala, mas mataas sa akin. Ang tanga ko noon. Bahay ko to ba't sila papasok? Sabi ko, huwag kayong papasok, private property to. Wala akong pakialam kung vice president ka, president ka.
Tsaka ba't ka pupunta rito may ang dami nyo, may mga armas kayo? Ano yun? Hinihinga namin ng reaksyon si Aplaska pero tanong ni Senate President Alan Peter Cayetano bakit si Aplaska lamang ang suspendido. Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. Yan ang sinasabi natin eh. Ewan na. Kaya alam nyo, naaalala nyo, nung nakapanood nung vlog ko kagabi, kanina, umaga, kung hindi nyo napanood, naku, na-miss nyo kalahati ng buhay ninyo. Panuorin ninyo. No. Sinasabi ko doon, dapat suspindihin si Matibag. At yan po ay hiniling mismo nung kapatid niyang si Amy Marcos. And legit naman yun. Kasi iimbestigahan nga eh. Sinabi ni Matibag, walang NBI dyan. Sinabi niya walang armas. Oh. Sinabi niya isasubmit yung warrant of arrest. Sabi niya magre-report sila patungkol at magsasubmit sila ng report patungkol doon sa binugbog ng NBI. 'Di ba? So, gusto ni Amy suspindihin. Akalain mo, ang pinasuspindi yung Sergeant at Arms, hindi si Matibag. 'Di ba? Binanggit ko kahapon. Posible, kasi ang tingin ni Cayetano, posibleng hindi alam ni Bongbong Marcos eh. Baka gumagalaw ng kusa itong si Matibag. May nag-uutos kay Matibag, baka hindi natin alam kung asawa. Hindi asawa ni Bongbong. Hindi ko alam kung sino ang asawa. Basta, may nag-uutos. Na mas mababa kay Marcos, pero above sa kanya. Baka may nag-uutos. Ganon, hindi alam ni Bongbong. Pero kung hindi alam ni Bongbong, dapat suspindihin niya yon. Dapat nagagalit siya. Di ba sabi ko, i-vacate nyo yung lugar na yan? Ba't kayo pumasok? Tanga ba kayo? Or, utos mismo ni Bongbong. Ngayon lumalabas, confirm. Ang sinuspindi yung Sergeant at Arms. Hindi si Matibag. So, wala na silang excuse dito. Kasi kung inutusan mong wag pumasok ang NBI, tapos may NBI doon, may mahahabang armas, may mga armas, tas hindi mo sususpindihin, utos mo yun. Yun yung sabi ko kahapon di ba? Ganyan na nangyayari ngayon. Kasi ang gusto nila, pinapasubmit yung warrant of arrest. Hindi naman nagsasubmit. Pinapasubmit yung report ng pambubugbog sa Sergeant at Arms sa OSAA. Hindi naman nagsasubmit. So anong gusto mong gawin ng Sergeant at Arms? O sige, pasok kayo dito kahit hindi namin nakikita yung warrant. Tapos bugbugin nyo pa kami. Sige, bugbugin nyo kami. Ganon. Ganon ang ine-expect nyo. Tanga lang ang gagawa nun. Bibinugbog na Una, hindi valid yung warrant. Kaya nga hinihingi, tas ayaw nyo isubmit. Pambihira. Then General Mao dito. Sa kwento kasi ni Aplaska, nagpaputok siya ng warning shot sa mga NBI agents dahil hindi umuno sumunod sa kanyang direktiba na ibaba ang kanilang mga armas. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplaska ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV Hindi parusa, pero mamaya. Footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplaska. Law enforcement officer po yun sa security personnel Siya pa yung magpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yun. At umaga pa lang alam niyang natutugbo ang NBI. Ang taas ng tingin sa sarili. Yan ang problema. Minsan kaya tayo nagkakaroon ng road rage. Hindi nyo napansin sa kanya ang taas ng tingin sa sarili. Hindi, nakikita nyo naman yung ibang video, di ba? Sergeant at Arms ka. Law enforcement to. Para sinasabi, security ka lang. Kami NBI NBI. May shoot pa yan kanina, FBI. Security ka lang. Trabaho niya yun. Papasok kayo walang warrant. Hindi, sir, ang liwanag, di ba hinihingi yung warrant? Anong gusto nyo? Manguhuli muna kayo bago ilabas yung warrant? Kung binigay mo yung warrant, di tapos na issue.
Ganun lang sa media? Ganun ba ang law enforcement? Hindi ba dapat sinasubmit din niya, pinapakita nyo, hinihingi ng Senate President, sir, oh. Tapos, hindi ko matanggap yung ganung klaseng reasoning. Sergeant at arms lang kayo? Law enforcement to. Dapat kayo magbaba. Hindi. Trabaho niyang protektahan. Alam mo na expose dito, ha? Kailangan magkaroon ng batas. It's either tanggalan nyo na. Ilagay nyo sa batas. Total, kakampi nyo naman yung... Sabi ko nga yung Kamara de Maleta. Tanggalin nyo na Sergeant at arms. Kasi kawawa sila, trabaho nila yan eh. Tapos may papasok na katulad nitong sila Matibag, ang grupo niya, iinsultuhin lang. Wala ka rin magagawa. Ano silbi nila? Di patalsikin na lang yung mga Sergeant at arms. Or, magbigay ng matindi pang security sa Senado. Para yung ganitong klase hindi na mangyayari. Either tanggalin nyo o dagdagan ninyo. Kasi mamaliitin ang mga katulad nito, mga mata pobre. Kawawa naman. Ang ginagawa yung trabaho eh. Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Sabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat mag-resign si Ablasca o kaya ay alisin sa pwesto dahil sa aniyang pagiging trigger happy nito. Naku, pambihira, trigger happy. Ako, naiintindihan ko si de Lima, ha? Kasi ito bias sa driver. Yung nahuli, driver daw ng ano eh. Hindi ko nakita. Pero may asawa yun, ha? May asawa yung driver. Nag-iiyak nga yung asawa. Oo. May asawa. Kaya, siguro, di niya nagustuhan kasi yung nahuling NBI agent / driver daw at hindi naman daw agent, siguro concern si gets na natin yun, di ba? Oo, concern si de Lima. Pagkatapos naman ng kaguluhan sa Senado, pumutok ang balitang wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Iniimbestigahan rin ng Ombudsman kung palabas lamang ang nangyari sa Senado. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. Tingnan mo, ha? Ngayon, ito sinadjust ko ito eh. Meron po ako nakausap kanina na isa sa malapit sa mga senador. Sabi ko, dapat maglagay kayo ng vlogger sa loob. Kasi lulutuin talaga kayo ng media. Yan ang pinapalabas nila, scripted, di ba? Lumabas doon sa isang katulad ni Trillanes, tapos yan na po ang pinapalabas lahat ng mainstream. So para magkakasama sila sa GC, scripted. Si Boying naman, hindi niya dinediretso, pero imbestigahan natin yan, mga scripted. Sinabi nga ng kapatid mo mismo nagsabi. Ninimbestigahan ng kapatid mo. Legit eh. Kaya ang layo ng itsura niyo magkapatid. We will find out from the facts. May warrant of arrest para kay Senador Bato mula sa International Criminal Court para sa crime against humanity of murder. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is an indication of guilt. Hindi. Okay. Flight is an indication of guilt. Hindi parate. Una, may warrant daw. Asan nga yung warrant? Hindi sana pinitpit mo ang tenga ni Matibag at hiningi mo yung wala nga. Wala nga nasasubmit na warrant. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Ilang beses nang sinabi ni Cayetano, gusto mo ulitin pa niya ng 1,000? Ulitin ko na lang para sa kanya. Walang sinasubmit na warrant. So gusto nyo chismis. Gusto nyo nasa cellphone. Pag walang pinapakita, flight is guilt? Hindi. Kahit ako sasabi, ay may chismis doon. Sabi nung kabilang vlogger, si Coach Oli, may warrant. Anong gagawin ko? Maniwala lang? Saan nga? Hanggat hindi natatanggapin, syempre, malaya ka. Hindi, tsaka, huwag na tayo magpaikot-ikot. Isa lang naman ang issue dito eh.
hindi nyo pa dadaanin sa korte? Ba't natot kayo? 72 hours, maglalabas na ang desisyon ng korte. Kaya alam mo, lalong napatunayan na hindi inosente si Bongbong sa nangyari. Pumalpak lang yung tao ni Boying na si Matibag. Kaya nagkagulo. Pero kung nahuli si Bato ron, gagawing hero yan, parang si Torre. Ganun lang yun eh. Di ba taong-tao to ni Bongbong Marcos? Sino hindi? Executive Department, lahat yan. Lahat yan, parang toy doll ni Bongbong Marcos. Pag ginanon mo yan, sunod lahat yung mga yan. Litigation of guilt. Sa susunod na linggo, ipapasabpina o ipapatawag ng ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado. Kabilang ang mga senador, kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Batay sa ulat, umalis si De La Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.